din naman, baby girl, Uy. na dahil dito, tumutumal ang negosyo. Kasi nga, yung mga negosyante, Wala ng gana. nawawalan ng gana. Basahin mo nga, ito po ha, itong statement nila in full. Opo, nagsama-sama po sila, ang dami pong grupong ito. Panawagan nila. Panawagan sa Presidente po ng Pilipinas. Kasi mukhang sila mismo po, ramdam na ang epekto sa kanilang negosyo din. At maging sa kanilang perhaps mga partners na mga dayuhan sa kanilang mga negosyo. Oo, ayan. Basahin natin. Ito po ang urgent appeal to His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. We, the major business organizations representing members across all sectors, large, medium, small, and micro enterprises, are co-signing this resolution, urgently calling on your administration to address, without delay, the historic, massive, and unprecedented corruption scandal crippling our flood control and infrastructure projects, a crisis that has eroded public trust and now threatens our national security. We have contributed to national funds through taxes locally and nationally and have paid additional assessment of taxes. We provided many fees to enable us to do business, yet trillions of pesos supplied and intended to protect our communities from disasters have been squandered through ghost projects, substandard work, and inflated contracts. This is more than financial loss. It is a fatal breach of public trust that leaves our people vulnerable and outraged. We therefore urge His Excellency to immediately and transparently adopt the following measures. Empower the Independent Commission on Infrastructure with full legal authority and independence to conduct a swift, comprehensive investigation free from political influence. Prosecute all those responsible impartially and without regard of rank, position, political affiliation, or personal relations. Implement institutional reforms, ensure restitution of ill-gotten wealth and embezzled funds of the government, and strengthen procurement and oversight systems, preventing future abuse. Provide regular updates on the progress of investigations and reforms and to publicly disclose all audit findings to demonstrate genuine commitment and credibility. Mr. President, we strongly urge you to act decisively to signal your administration's genuine commitment to justice, integrity, and accountable governance. Ito po ay signed, mahigit po 34 ito, no, na mga business sector po dito sa ating bansa. Mga kapatid, strongly worded po ito na kanila pong pahayag. Ano po? At mga kapatid, yan din po ay sumasalamin sa damdamin po ng marami po sa atin. At dito nga po sa usapin po ng pagpapanagot, palagay ko po yan ang hinihintay ng marami. Oo, ngayon lang, ano po, ang mukhang ang sinasabi, may mga makakasuhan, but most likely, ito po yung pong mas mabababa ang posisyon. Sigurado yung district engineers po ng DPWH, sakto yan. Sigurado po, may mga ilang pong kongresista. Well, Zaldico for one, mukhang definitely po sasampahan ng demanda yan. Yung iba, hindi pa tayo sure dyan. Yung pong binabanggit na pakakasangkot ng mga senador, hindi pa po tayo sure dyan. Pero mga kapatid, ano po, kung gugustuhin po ng gobyerno, hindi ng Senado, hindi po ng Kongreso, pero mismo po ng DOJ, ng Ombudsman. Huwag na ho tayong umasa pa dyan sa ICI na yan, mawalang galang lang po kasi sila po lamang ay referral sector. Sila po lamang ay processing center. Kung gugustuhin po, yung paglalim sa investigasyon, kakayanin po naman nila yan. Halimbawa, yung mga nagkikwento, sabi nga, pag kwento-kwento lang, hindi ebidensya yan. Kinakailangan ng karagdagang pong hindi lang informasyon, kundi ebidensya. Pero doon sa mga kwento po na sinasabi na sila mismo ay naghatid ng pera, tignan natin kung talaga pong sila po ay sisisig ng mas malalim doon sa kwentong iyon, nang sa ganun, magkaroon po ng ilang pangkatibayan para patunayan yung kwentong iyon. Dahil kung dito po mga dilis lang na naman, ang mapaparusahan, makukulong baby girl, hindi matatapos itong isyong ito. At tayo po'y mumultuhin ito hanggang sa susunod na taon. Nanganganak na po ito ng problema, mga kapatid. Ano po? Nanganganak na ng problema kasi ngayon, wala kang negosyante makakausap na magandang sinasabi tungkol sa gobyerno. With all due respect, mawalang galang lang po. Hala, itong panawagan na to ng mga malalaking negosyante, hindi maganda ang impact nito sa foreign investors. Mukhang alam naman na kasi ng mga negosyanteng to kung sino talaga mga sangkot yung mga matataas na official mga kilalang tao. Sa ganitong klaseng kalaking iskandalo, nakakatawa naman at wala silang sense of urgency.
hindi nila kayang malutas kagad ang problema. Grabe, utang sila ng utang. Ang administrasyon na to, utang ng utang para lang ipang pondo sa mga magnanakaw. Grabe. Ngayon po lumalabas na itong sakit sa BIR, mga kapatid. Hindi po ba? Yes, ngayon po may mga ganun ng usapan na talagang kinakailangan po dito ng pagpupurga sa napakaraming ahensya po ng gobyerno. At tanong lang dito, kailan natin mararamdaman itong sinasabi po ng grupo ng mga negosyanteng ito, yung kanilang paghingi ng agaran na pagpapanagot sa mga responsable at pag-aayos po sa bulok na sistemang ito. Nasabi nga ni Professor, ni Dr. kanina, ay pinagsasamantalahan ng mga kasama sa sistema at nakikinabang sa sistema. Hindi po ba? Think about it. Ang panawagan nila, hustisya, integridad sa investigasyon, mabuting pamamahala ng gobyerno. Sabi nila, we are urging the excellency, gawin po ito ng mabilisan, kumilos na po agad. Matapang po ang kanilang pahayag. Sanib puwersa, unity po. Itong iba't ibang grupo ng mga business, malalaking business po ito, maging yung maliliit, para nga po sa panawagan na may mapanagot na nagbigay sila ng 4 na agaran na malinaw na dapat gawin ng gobyerno para po hindi masyadong maapektuhan yung ekonomiya ng bansa ngayon kasi apektado na. Mga kapatid, 4.6 billion pesos araw-araw Yan na. ang inuutang natin para patakbuhin ang gobyerno. 4.6 billion pesos. At yung 4.6 billion na yan, mga kapatid, ay inuutang. Ibig sabihin, even before mangyari itong skandalong ito, nangyayari na pala, na utang tayo ng utang para ponduhan ang ninanakaw nila. Yan po ang klaro, mga kapatid. Di ba, ikaw pamilya mo, uutang ka kasi gagamitin mo sa tuition ng anak mo, pambayad sa kotse mo hulugan, pambayad sa bahay mong hulugan, pambayad sa iyong medical expenses, umuutang ka, may purpose, meron pong pinagbabasehan, may dahilan na importante. Pero lumalabas, mga kapatid, tayo pa pala umuutang para may nakawin sila. Umuutang tayo ng umuutang para may nakawin sila. At papayag ka ba na ang mga magnanakaw na ito ay ngingiti-ngiti lang ngayon at sinasabi na wala din mangyayari dito because we have to follow the system. Halika dito! Pinakausap na kita! Pinaka-favorite part ko dito, yung sinabi ng ating business group na kami nagbabayad ng buwis, nag-aambag sa pondo ng bayan. Ngunit sa kabila nito, ang sabi nila nakalagay doon, trilyong piso na dapat sana'y inilalaan daw po sa proteksyon ng ating komunidad, napunta sa ghost at substandard projects. Kung hindi ka pa galit na nakikinig ngayon sa aming programa, bilang Pilipino, hindi ka pa rin galit, hindi ka dismayado, mukhang there is something. Mga kapatid, Kung hindi ka pa galit, bakit? tuloy ang ating sigaw! Ikulong! Mandarambong! Kulong na yan, mga kurap!